patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Lola, hindi pa nga namin pwedeng marilis kasi may naiwan pang utang yung asawa nyo. Oscating ang kumpanya ngayon ang hindi sasang-ayon, pwede na maghanap ng ibang trabaho. Ano, impong kita o aregluhin na lang natin to? Kada reklamo, aksyon todo. Saan man kayo magtago, walang kawala rito. Dahil ang abusado, mapangapi, wanted. Ang mga wanted ngayong gabi. Parak na ipinaghiganti ang anak. Wow, mali pala ang suspect na hinaltak. Kaya, napagbintangan binatilyo, humingi sa amin ng resback. Siga-sigang parak, inireklamo ng panguupak. Mamang na biktima, handang ipaglaban ang kanyang karapatan. Wala raw kasing sakit para sa isang ina ang makitang dumanas ng karasan ang kanyang minamahal na anak. Ika-9 ng Disyembre, isang inang lumapit sa aming programa. Idinulog niya ang di makatarungang sinapit ng kaisa-isa niyang kasama sa buhay. Ang kanyang anak na dumanas daw ng dahas sa kamay mismo ng alagad ng batas. Medyo kakaiba ang sumbong na ating tatalakay ngayong gabi, mga kapatid. Dahil ang pulis na inireklamo, ang kanyang inabuso ay isang minor de edad. Binugbog po niya. Andito po sa ating studio, live, ito pong si Ma'am Charito Tantoco. Lumuwas pa po ng Nueva Ecija para po iparating yung sumbong niya sa atin. Ma'am Charito, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din po. Sige, pakikwento, paano ba nangyari, Ma'am Charito? Ayon po sa kanya, naglalakad lang daw po siya. Malapit po sa presinto po kasi bilihan po ng tindahan ng hamburger. Opo, opo. May mga kabataan daw po nagtatakbuhan mula galing daw po sa kanyang likuran at nakita nga raw po niya marami pong binatilyo. Hinahabol daw po ng mga pulis. Nagtatakbuhan, okay. Opo. Tapos, nung napatapat na po siya sa harap mismo ng presinto po ng kapulisan, Opo. biglang may bumelta raw po na isang pulis na nakamotor. Ibinagsak daw po yung motor sa harap niya. Bigla raw po siyang tinutukan ng baril. Mabilis daw ang pangyayari. Ayon sa 16 anyos na anak ni Charito na itatago natin sa pangalang Luis. November 13 po. Linggo po yata ng araw yan. Mga 7:30 na po ata ng gabi, 8 po. Na naglalakad po ako papunta nung... Tapos may isa pong dumaang pulis doon na nakamotor, tapos binagsak po yung motor niya sa harap ng police station. Tapos sinabol niya po yung mga nagtatakbuhan. Tapos nung pag naman po niya, ako po yung pinalikan niya. Nagulat na lang po ako nang bigla niya po akong inaltak. Tila kriminal daw na tinuring ng mga pulis si Luis. Ito ang labis na hinagpis ng kanyang inang si Charito. Klaro po hinawakan po siya sa may bandang leeg daw po ng damit niya. Pinagbubuntal daw po siya. Tapos pinalipit daw po yung kamay niya. Tapos na pinalipit, hindi pa rin po nakakotento. Inilapag daw po siya sa semento. Tinayo po, binalandra naman po sa mobile car. Sa pulis po ng mobile car. Okay. Po siya, tapos kinaladkod ko po siya papasok ng presinto. Inagis daw po siya sa bangko. Pagkatapos po noon, nung pinasok po siya sa isang opisina naman po ng investigation, may isa po pulis na dumating po na si PO1 Ferdinand Cruz po. Si Cruz, opo. Pinipilit po siyang paaminin na kasamahan niya yung mga nambugbog sa anak ni SPO Puro Pastor na 2 binatilyo. Pinipilit naman po na anak ko na hindi po siya kasama, naglalakad lang po siya at bibili nga lang po siya ng tinapay. Opo. Yung pong PO1 pinipilit po, dinibdiban naman daw po siya bigla sa kanyang dibdib. Ayaw mo pa rin aminin na kasama ka, hindi po ako kasama. Ayaw kay Luis. Nakahanap daw siya ng pagkakataon na matawagan ng ina sa kanyang cellphone. Tumawag po ako kay mama ko po. Nung kausap ko naman po sa telepono, pinabababa naman po nila. Buti na lang po, nasabi ko rin na nasa police station na ako. Yung mga oras po na nangyari sa anak ko yun nasa bahay lang po ako.
Tapos maya-maya po bigla pong nag-ring nga po yung telepono. Yung anak ko po umiiyak, mama, nandito ako sa pulis, sa presinto. Naulinigan ko po may mga lalaki na nagsalta na wag daw ibabaraw po yung telepono. Ayun, naputol na po yung linya. Natukoy na mag-ina ang mga barumbadong alagad ng batas na nambugbog di umano sa Binatilyo. Ito ay sina SPO4 Pastor at PO1 Cruz. Parehong nakatalaga sa San Jose Police Station sa Nueva Ecija. So tumakbo agad kayo sa police station? Takbo po agad ako ng police station. Ngayon may nakita po akong 2 binatilyo ron. Ang sabi ng isang anak ng SPO po, Pastor, Papa, hindi po siya yung nambugbog sa amin. Sabing ganun. So napagkamalan lang talaga. Mismo na yung anak po. nagsabi na hindi yan ang nambugbog. Hindi po yung anak ko kasama. Ang mga kolokoy na pulis, wow, mali pala. Naturingan pa man din kayong investigador sa presinto. Mali-mali naman pala kayo. Hiniling ko po dun sa isang pulis na kay Cruz na daling ko po sa ospital yung anak ko dahil nakikita ko pong yung mga pasa niya sa katawan. Gawa po ng pananakit nila. Tarantado talaga itong pulis na ito. Okay. Meron po tayong medical certificate. Meron po. Okay. So, nung sinabi nung anak ni Pastor na, Papa, hindi yan yung nambugbog sa akin. Opo. Ano pong naging reaksyon ni Pastor? Hindi po kami po. Tapos umalis po. Nagtago po doon nata sa dilim. Bigla pong nawala. Dumating naman po yung mga kaanak niya, asawa niya. Nanggagalaiti naman po. May DSWD pang sinasabi. Tapos sabi ko, wala nga kinalaman yung anak ko. Yun po, sabay-sabay na po kami nagpunta ng medical, ng ospital. Nung bumalik po kami, hinahanap ko po ulit si Pastor. Hindi na po nila inilabas. Nung nakita ko po na nasa gilid po ng presinto, nasa dilim, humihingi po ng tawad sa akin na dala lang daw po ng pagiging magulang, na bigla lang daw po siya sa pambubugbog sa anak ko. Susunod, mag-inang biktima na nagkamaling parat. Re-res back.